Itanamo kay Al-Quran at Biblia ang Tatlo kami dito. Katotohanan si Allah ay hindi magpapatawad sa kasalanan ng pagtatambal sa Kanya sa pagsamba. Datapwat siya ay magpapatawad kung ano ang kulang sa sinumang Kanyang maibigan. At sinumang magtambal sa pagsamba kay Allah, katotohanan siya ay gumawa ng kahambal-hambal na kasalanan. Quran, Surah Nisa at ang aya ay 48. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Brother Omar Reyes Banyas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nanunood po sa ating palatuntunan o nakikinig po sa ating palatuntunan sa hapong ito. Quran at Biblia ang sasagot. Sa muli pong pagtatanghal ng aming palatuntunan, samahan niyo po kami sa loob ng 1 oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng mga questions na inyong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan. Ang ating pong tanggapan, ang Mindanao People Dawah Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan po lamang ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Amin pong iniimbitahan ang atin pong mga kababayan. Dumalaw po kayo sa ating tanggapan, saliksikin nyo po ang Islam, upang sa ganon ay matagpuan nyo rin ang katotohanan na aming natagpuan. Ito pong ating pangradyong palatuntunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Gagawin nyo po lamang ay i-type or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palatuntunan sa radyo. Live din po tayo sa aking Facebook page na www.facebook.com/brokhalidsanchez. Tayo po ay live po doon at maging sa page po ng Voice FM. At sa mga, huwag niyo pong kalimutang i-like pala yung aking Facebook para sa karagdagang update patungkol po sa da'wah. Sa mga nais maging bahagi ng aming palatuntunan, narito po ang aming hotline 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Ayun. Standby po, huwag kayong umalis, huwag kayong mag-iba ng inyong dial, sapagkat mayroon pong mga magagandang topic na aming inilaan sa hapong ito at nasisiguro kung magugustuhan nila ito, Brother Akaka. Tumpak. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang mga Kristiyano, sa mga naghahanap po ng matuwid na pananampalataya. Kaya po kung maigi, i-share nyo ng i-share itong ating live program sa kanila para sila man din ay makita rin nila itong katotohanan ng ating natagpuan, Brother Akaka at Brother Matt. Ayun. Of course, ang inyong abang lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bago po ako magpatuloy, ibibigay ko po muna ang mikropono sa aking mga kasamahan. Unahin natin ang pangalawang Pangulong tagabasa. Wala dito yung Pangulo. Yes. Nasa nag-aral, nasa ibang bansa yung ating Hafiz. Yes. At siya ngayon ang OIC, no? At yan, nanonood yung aking bayaw na si Brother Leonard Rial. Yan. Brother Kaka, take it away. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi alladhi hadana lil Islam walau kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung nagsisisampalataya lamang ang angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad, at umiwas sa kasamaan, katotohanang aming buburahin ang kanilang mga kasalanan at sila ay tatanggapin namin sa halamanan ng kasiyahan, ang paraiso. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid po namin mga Muslim, at magandang hapon naman po sa mga kababayan namin mga Kristiyano na patuloy na sumusubaybay at nanonood sa aming programa, ang pagtalakay sa iba't ibang katanungan. Ang Quran at Biblia ang sasagot. Nawa po, bago po tayo magsimula sa ating programa sa pagsagot sa mga iba't ibang katanungan, binabati ko po una po sa lahat ang aking magulang, si Abi at saka si Umi. Binabati ko rin ang ating Hafiz bro, na kung saan ay nag-aaral ngayon sa ibang bansa. Oh, nasa ano daw siya ngayon? Sa Israel? Jordan. Ay, di sa Israel? Hindi sa Israel bro. Ay, Sa Jordan bro. Ustad pala yun. Ustad Si sa Steve. ano. Oo. Steve Harvey pala yun sa Israel. So sa lahat ng mga faculty po ng Islamic Education sa Polytechnic, binabati ko rin ang mga ulul albab na pinangungunahan ni Zainuddin Tayuan. Minsan pala bro siya ay nakikinig sa ating programa. Talaga? Si Zainuddin Sabi ni Tayuan. Maizer Katikot, sabi na mahina po ang boses ng kasama niyo, brother. Ibig sabihin, laksan mo, brother. Laksan bro. Para marinig niya. Sige. Yun. At higit sa lahat na hindi ko makakalimutan, Opo. nababatiin ay ang aking pinakamatalik na kaibigan. Wow. Na walang iba kundi si Ma'am Halima Angkadbo. Nawa po ang kapayapaan ay sumayo at sumainyo. Masya. Ayan, si brother Akaka. Ikaw, brother Matt. Wala bro. Wala kang babatiin? Ma'am, wala kang ma'am? Sir, wala ka rin sir? Okay. Yan ang ating sa likod ng camera. Ako rin, magbabatiin ako, brother. Si brother Omar Reyes Banyas po ng Kingdom of Saudi Arabia. Si brother Abdullah Gayak po ng Cotabato Hardware. Si sister Sahuda Creencia Guevara po ng London, nakikinig sa atin. Si engineer Sukarno Samal ng Cotabato City. Yan, isang magaling na engineer, mabait pa. Nako, tapat pa sa serbisyo. At ito po, unang katanungan, brother Akaka. Pero bago po dyan, wala ba kayo napansin sa akin? May napansin ako bro. Ano yung brother Akaka? Napakalamig ang ating Oh, ano dito. talagang giniginaw ako eh. Parang nasa Pero- loob ka ng eroplano bro, papunta sa ibang bansa. Oo nga eh, no? Tatanggalin natin itong isang ano natin para Allah Akbar, yan pala bro. ganda ba? Ayos. Nice bro. Balik na natin sa may-ari yan. At least para mas the best daw kapag yung original na Anyo. anyo ang Huwag kang magkikita. alanganin bro, ang ano. Alanganin pa rin, sobrang lamig eh. Yan. Siguro naman na hindi, Akala ko bro, yalis mo na. siguro naman brother Akaka, hindi na tayo tatabla ng lamig nito, no? Allah Akbar. Tama, Kailangan bro. ba talaga ang sumigaw? Pips Moriyama, Philip. Minsan kailangan din, no? Depende po sa ano 'yon, sa sentence, brother Akaka. Okay. Sana may guest tayo ngayon pero hindi nagpakita yung guest natin, no? Oo, sa debate sana. So, sige lang, brother Akaka. At ito, unang katanungan, ito po ay galing kay Heria Kintog. Yan. Okay. Heria Kintog. Sabi niya ganito, good afternoon po. Good afternoon din. Gusto ko lang po itanong kung ano ang kaibahan ng paniniwala ng mga Kristiyano at ng Islamic religion about sa jinn. Uy, maganda Uy, ito tungkol maganda, sa bro. jinn, no? Sa G. Minsan lang natin natatalakay ang tungkol sa jinn, brother Alkaka. So ito may nagtanong tungkol sa jinn.
At least magkaroon kayo ng idea. Maganda yung ano mo dyan, bro. Oo, Yung sa mga estudyante mo Yes. sa MPD. Oo, tungkol sa Matakot jinn. sila. Oo. Sabi ni sister, ano daw ba ang kaibahan ng paniniwala ng mga Kristiyano at ng Islam tungkol sa jinn? Ayan, jinn, itong hindi nakikita. Kasi ang Allah, gumawa siya ng nakikita at hindi nakikita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sabi niya. Gumawa ako ng jinn, ito na yon, yung mga hindi nakikita. Engkanto. No? Gumawa rin siya ng mga tao. Ang dahilan ay para sambahin ang Allah. At nang nagtanong, ano raw ba ang kaibahan? Malaki po ang kaibahan. Actually, kung titingnan mo, Brother Akaka, sa Islam na pananampalataya, sinabi ng dakilang tagapaglikha itong tungkol sa jinn, yung hindi nakikita. At bilang patunay, nagbigay pa siya ng isang kabanata, di ba? Surah sa Quran na kung saan ay ipinangalan pa sa kanila. Sa kanila. O sa mga jinn. Di ba? Bro. Walang suratul Al-Qaqa, walang Wala, ganyan. bro. Pero merong surah Jin. jinn. At merong sinasabi ang ating Quran, no, tungkol sa kanila. Merong jinn na nakikinig, no? Nakikinig sila ba itong mga jinn? Tama, bro. Nakikinig. At bilang patunay, nung ang propeta ay nagdasal, abay may grupo ng mga jinn na nakikinig sa kanya habang siya nagdarasal. Masya Allah. Ganito po ang sinasabi sa chapter 72 ng Quran. At ang talata ay 1. Ganito po ang sinasabi. Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ipagbadya, O Muhammad, Hmm. ipinahayag sa akin na ang isang pangkat ng jinn Mhm. na may bilang mula 3 hanggang 10 Marami, no? ay nakinig sa Quran. Ba. Sila ay nagsasabi, Oh. katotohanang aming napakinggan ang kamangha-manghang Quran. Alalaang baga ang maindayog na pagdalit nito. Ayun. Ang propeta, nung siya pumunta ng Taif, Brother Akaka, at di ba nagdaawa siya sa Taif, Nagdaawa siya, bro. tapos binato siya ng mga tao doon. Pauwi na siya papuntang Makkah. Ayan, may isang lugar dyan na doon siya nagdasal. Habang nagdarasal siya, binabasa niya ang Quran. May mga jinn doon, mga hindi nakikita, na nakikinig sa kanyang binabasa. At ito nga yung mga jinn, na kung saan merong 2 klaseng jinn. Ito yung mga mabubuti Yes. at meron ding Masasama. masasama. Merong mga matutuwid sa kanila. Ganito po ang sinasabi sa 11, Brother Akaka, no? Parehong kabanata, pero ang aya ay 11. Ganito po ang sinasabi. Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna taraika kidada. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At sa lipon namin ay mayroong matutuwid. Oh. At sa lipon namin ay mayroong mga iba na hindi gayon. At kami ay mayroong magkakahiwalay ng mga paraan. Ayan. Meron sa lipo nila na matutuwid. Meron ding hindi matutuwid. Meron din sa lipo nila na mga Muslim. Kasi Ayun. meron din namang jinn matuwid pero hindi siya Muslim. Oh. May jinn na Kristiyano ba? Yes. Akaka eh. May ganun, no? Depende sa lugar na kung saan saan siya nakatira. Meron ding jinn na Muslim. Ganito po ang sinasabi sa 14. Kahit basahin niyo po yung Surah 72, buong surah, mababasa niyo yan. Pero dito sa 14, Brother Akaka, Iqra.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تهروا رشدا. Kanyang pinakamalapit na kahulugan. At sa lipon namin ay may mga Muslim. Grabe, no? Tuloy, Brother Kaka. At sa lipon namin ay may al-qasitun, mga di makatarungan. At nag-aasal ng pagiging pinunong malupit. At sino man ang magsuko ng kanyang kalooban kay Allah, sila ay iyaong nakahanap ng tuwid na landas. Ayan, may mga Muslim sa kanila. Ito pong jinn na kung saan dyan po galing, dyan po sa lahi na yan nanggaling yung si Iblis, yung demonyo, yung sinabihan ng Allah na magpatirapa kay Nabi Adam, Propeta Adam alayhisalam, hindi siya nagpatirapa. Yan, galing siya sa lipon ng mga jinn, yung si Iblis, yung demonyo. Ginawa sila ng Allah galing sa walang usok na apoy. Yes, tama. Tayo na tao, ginawa tayo ng Allah galing sa lupa. Sa lupa. Galing sa lupa. Ay ang jinn ginawa galing sa usok na walang apoy. Nakakita ka na ba ng usok na walang apoy, Brother Akaka? Usok na walang apoy, bro. Ako nakakita na ako ng usok na walang apoy. Nakakita rin po ako ng usok na merong apoy. Of course. So, yung jinn, diyan sila galing. At maliwanag po sa ating maluwalhating Quran, hindi issue, hindi big deal, hindi po siya katakataka na meron pong mga taong nakikita natin na sinasaniban. Ganun, na possess, no? Yung mga jinn sumasanib sa tao, may mga ganun pong instance. Mga bagay po yan na hindi po yan katakataka sa Islam. Yung mga sapagkat- jinn ba yan, bro, na pumapasok o di kayo sumasanib sa katawan ng tao? Muslim ba yan sila, bro, o hindi? Hindi Muslim yun, Brother Akaka. Dahil mga pakialamero yan. Ipinagbabawal sa kanila na sila ay makialam sa tao. Pinagbabawal sa kanila na sila ay sasanib sa tao. Sumasanib sila di ba? Pinapakialaman nila yung katawan mo. Di ba? Matino ba yan na makikialam siya sa'yo? Ako kaya papasok ako sa'yo, Brother Akaka, o ikaw papasok sa akin. That is an invasion of privacy. Kala nyo? Invasion of privacy. So, yan ay hindi po yan gawain ng isang matinong jinn. Papasok siya sa katawan ng tao. Now, gawain ng demonyong jinn yan. Ngayon, may mga jinn na nakatira sa bahay. May jinn na nakatira sa dagat, sa tubig. May jinn na lumilipad. May jinn na umaakyat sa langit para makipagchismisan doon sa mga nakikinig ng mga kwento doon sa langit kung ano yung mapapakinggan nila doon ng mga kwento sa langit, hahaluan nila ng kasinungalingan, tapos ibubulong naman nila sa mga taong kanilang connection dito sa lupa. Yung mga sabing mga fortune tellers, di ba? Mga panay kasinungalingan lang naman. So, yan po ang jinn. Sabi nga nila inkanto, pero yun ay Inkanto, bro. More or less, masyadong malalim kasi yun. Inkanto kasi parang kulang, no? Kulang siya na translation doon sa salitang jinn. Hindi sasapat. So, Sa Biblia, bro. sa Biblia, Brother Akaka, ito ang kaibahan. Sapagkat sa Biblia, walang binabanggit na jinn dito. Walang binabanggit na merong katulad ng binabanggit ng Quran. Ibig sabihin, bro, ang jinn sa Biblia, misteryo. Kaya nga itong mga kababayan natin mga Kristiyano, kapag sila ay sinasaniban ng espiritu ng jinn, ang kanilang interpretation ay mga mga masasamang espiritu ang sumanib. Well, sa bagay, espiritu rin naman ang jinn, hindi po ba? Kasi nga hindi sila nakikita. Sa panahon ni Kristo, may
may mga taong sinaniban ng demonyo. Ito na yung mga, hindi naman sinabi na jinn yun, Brother Yes, Akaka. demonyong Oo, yung pinalayas ni Kristo. Maraming talata sa Biblia yan. Sa Lucas 4:41, nagsilabasan ang mga demonyo. No? Now, aside dyan sa masamang espiritong binabanggit ng Biblia, Brother Akaka, na hindi naman jinn ang pagkakasabi dito, meron pang isang espiritu na binabanggit ang Biblia. Meron pang isang espiritu. Ewan ko, hindi naman jinn siya. hindi naman siya jinn. Oo. Pero ang espiritong ito ay nakatira sila, Brother Akaka, sa Simba. tire ng ating sasakyan. Uy! Meron ka sasakyan? Meron ka motor? May motor ka, Brother Matt? No? Yung motor mo, ingatan mo yan kasi may nakatirang ano dyan, espiritu. Oo. May nakatirang espiritu sa Gulong. tire, no? Sa gulong. Sa gulong. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Alamin natin kung totoo ba yung sinasabi ni Brother Khalid na yan, na may espiritong nakatira sa Ilang tire. espiritu dyan bro ang ano? Aba, Ilan ito. Ganito ang sinasabi, Brother Akaka. Basahin ko, paglilingkod ko sa inyo, ha? Ito po yung mababasa natin sa aklat po ng Ezekiel 1. At ang mga talata ay 20 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi. Kung saan, simulan ko sa 21 na lang. Pagka ang mga yaon ay nagsiyaon, ang mga ito ay nagsisiyaon, at pagka ang mga yaon ay nagsitayo, ang mga ito ay nagsisitayo. At pagka ang mga yaon ay nangatataas mula sa lupa, ang mga gulong, tire, Yeah. ay nangatataas sa siping nila, sapagkat ang espiritu ng nilalang na may buhay ay nasa mga gulong. Espiritu Malinaw. pala, nasa gulong, nasa tire. Matindi, no? So ito palang nasa tire natin, Brother Akaka, ito pala yung espiritu. Well, hindi naman sinasabi na ito ay bad spirit, good spirit, Kaya pala bro, ito ba ay sumasabog. jinn? Pero kung ipapacheck up mo yan sa vulcanizing shop, Brother Matt, hindi maniniwala yung vulcanizer na merong espiritu sa tire, no? Ang paniniwala niya, ang nasa loob nun ay Hangin. hangin. Hangin, di ba? Hindi espiritu. Eh, ang sabi kasi ng Biblia, yung palang nasa tire natin, espiritu pala yan. Matindi, no? Espiritu. Oh. So, wala naman sinasabing jinn doon. Sa Quran, sa Islam, meron po. Pero meron pang isang espiritu, Brother Akaka, na ito ay galing sa Diyos. Galing sa Oh, Diyos. espiritu ito na galing sa Diyos. Ngunit ang espiritong ito na galing sa Diyos ay hindi po mabuting espiritu. Oo. Parang pinapalabas nito, Brother Akaka, na itong mga demonyo galing sa Diyos yan ayon sa Biblia. Matindi, no? Kaya mo bang sikmurain Grabe. na ang mga masasamang espiritu ay galing sa Diyos? Ganito po ang sinasabi sa aklat po ng hukom. Ito, Brother Akaka, ikaw na lang magbabasa nito kasi para po hindi, si JB Madrigal Tweng, sabi niya. Sabi niya, Hukom 9:23. Ito pala mga masasamang espiritu, parang jinn din. Ito pala ay galing sa Diyos ayon sa Biblia. Basa. At nagsugo ang Diyos ng isang masamang espiritu Oy! kay Abimelech at sa mga lalaki sa Shechem. Ito palang masamang espiritu, ito pala ay messenger of God ayon sa Biblia. Kasi nagsugo siya ng masamang espiritu. Diyos magsusugo ng demonyo? Parang ibang klase, no? Ibang Brother klase, Akaka? bro. Oo. Lumalabas na pati ang Diyos, bro, masama. Oo naman, kasi ganun nga ang pagkakasabi. Well, yan po ang tinatawag na gulong ng palad. Gulong ng palad. Ang buhay ay gulong ng palad. Yahoo! Okay po, yun po ang aming kasagutan. Relax Opo lang. naman, opo. Itindigan tayo ng balahibo dito. Parang, Allah. wala bang jinn dito, Brother Akaka? Wala naman, no? Meron, bro. Ganun ba? Naramdaman ko. Naramdaman mo? May jinn sa tao. Bawat isang tao may jinn. May jinn. Ang tawag doon, karin. Karim. Oh, Kirab. karin. Katibid. Oo. So, mag-iingat kayo. Kapag patay na isang tao,
tapos biglang nagpakita, kahit patay na, hindi po siya yun yung nagpakita. Yun yung kanyang karin. Kaya akala ng mga tao, nagmumulto ka. Hindi pala, yun yung masamang jin na nakatira sa kanya. Galing po kay Aisha Tobehe Nasir. Sabi niya ganito, Assalamualaikum. Tanong ko lang po, tungkol sa paniniwala ng mga Katoliko sa krus. Hoy. Kasi po, sinasabi nila na tayo ay iritado sa krus. Ano po ang dapat nating isagot sa kanila kung bakit hindi ito acceptable sa Islam? Ang tanong niya, Brother Akaka, tayo daw ng mga Muslim ay iritado daw sa krus at hindi raw katanggap-tanggap sa Islam ang krus. Well, ang sabi ko po, mali po yun. Actually, sa Islam, katanggap-tanggap naman po ang krus. Ayan. May misunderstood naman tayo kapag hindi nila tatapusin ang pagkikinig sa atin. Ulitin ko po, sa Islam, katanggap-tanggap naman po yung krus. Hindi bilang object of worship, kundi an object of punishment. Tingnan nyo ha. Ang kaibahan dito, katanggap-tanggap siya, hindi para sambahin, kundi isang paraan ng pagpaparusa. Ganito po ang sinasabi sa chapter 5 ng Quran, at ang talata ay 33. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Katotohanan, ang kabayaran ng mga naghahamon ng digmaan laban kay Allah at sa kanyang sugo at gumagawa ng kalukuhan sa buong kalupaan ay yaong sila ay marapat na patayin. Yun ang unang bayad doon sa mga nagdedeklara ng gera sa Allah at sa kanyang sugo, gumagawa ng kalukuhan. Una, papatayin yun. Pangalawa, o ibayubay sa krus. Yun, ibayubay, ipapako sa krus. Kaya nga, maging sa atin, Brother Akaka, may gamit pa rin yung krus, ginagamit sa pagpapako ng mga taong makasalanan. Hindi ba sa panahon ni Kristo, ganun nga ang ginawa? Yung mga taong makasalanan, ipinako sa krus. Pati yung walang kasalanan, ipinako sa krus. Si Kristo na walang kasalanan, ipinako sa krus. Yung dalawang makasalanan sa tabi ni Kristo, mga kriminal yun. Kaya nga ang krus, hindi mo talaga masabi na ito ay banal, Brother Akaka. Dahil kung tutuusin po natin, ang krus po, ito ay tanda ng pagpaparusa doon sa mga taong makasalanan. So, hindi po siya banal. Kasi nga, mga makasalanan ang nilalagay dyan sa krus na yan So, sa Islam, tanggap yan bilang pagpaparusa sa mga makasalanan. Pero bilang object of worship, hindi po yun. Yung pong pagsa-sign of the cross, Brother Akaka, yan. Marami po sa ating mga kababayang mga Katoliko, abay sila ay nag-antanda ng cross. Alam mo yun, Brother Akaka? Brother Matt, alam mo yun? Alam mo paano mag-sign of the cross? Ikaw nga, Brother Akaka, para sa ating, parang naman yun parang demonstration lang, Brother Akaka. Yung nakikita ko sa mga kababayan natin, pakita mo sa camera para makita ka kung paano ka mag-sign of the cross. Sige, Brother Akaka, sige, paano mag-sign of the cross? Sige nga, ayusin mo, baka magalit yung pare.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Innamal amalu binniyat. Yes, Your Lord. action is judged according to your intention. Yes. Hindi ibig sabihin na ginawa ni Brother Akaka yun, Kristiyano na siya. Ano po? Kasi dinidemonstrate namin sa inyo, baka sakaling hindi nyo alam kung ano yung sign of the cross, Sign of the cross. na ginagawa ng mga Katoliko. Yan. Yung nakikita ko dyan, bro, madalas is kapag sila ay nasa tapat ng kanilang simbahan, bro. Ayan. Kahit sila ay nasa loob ng sasakyan, kung nasa tapat sila ng simbahan, bro, Nagsa-sign of the nagsa-sign cross. sila, bro. Bakit kaya? Ang tanong, bro, Oo. bakit, bro? Bakit kaya kapag nasa simbahan, nagsa-sign of the cross? Mhm. Ang sagot, Brother Akaka, sapagkat ito ang sinasabi Paggalang. ng kanilang mga Diyos. naunang kaparian. Mhm. Sa panahon ni Tertullian, alam niyo si Tertullian, kilala ng mga pari ito eh. Kilala nila si Tertullian, si JB Madrigal. Brother Akaka, patay ka kay ma'am. Sabi ni Brother Madrigal, oh, patay ka daw kay ma'am. Nag-sign of the cross ka eh. Oh. Yan. Yun na malubin niya. Ayun, yun naman ang lusot niya doon. Kaya nga ako, hindi ako magsa-sign of the cross dahil nilalamig ako, Brother Akaka. Grabe, ang lamig dito sa atin, no? Mhm. Kahit na tanghaling tapat na, abay, para tayong nasa snow. Nasa aircon kasi tayo, bro. Ano, sa aircon na, tapos umuulan pa. Grabe, Oo. tindi, no? Eh, ganun talaga ang buhay. Meron daw kasing LPE, low pressure area, malapit na maging barko. Ganito kagandang buhay sa FM, bro. Hindi ka to doon sa ano. Ako naman, oh. Sabi ni Tertullian noong 200 AD, sabi niya ganito, in all our travels, ito, Mhm. and movements, in all our coming in Mhm. and going out, putting on our shoes, at the bath, sa pagpaligo, at the table, in lighting our candles, Mhm. in laying down, Ay, paghiga, Brother Matt, in sitting down, ay, pagupo, whatever employment occupies us, kung anong ginagawa nila, we mark our forehead ay, with sign of the cross. Galing sa aklat ni Tertullian, itong De Corona, pahina 30. Si Brother Nixon di Makotagaya, nanonood po sa atin. Ano ang pagitan nila, So, bro, kay Hesus Kristo? Aba, si Kristo, siya ay nasa unang siglo. Unang siglo. Kaya nga, kapag ang Biblia ang babasahin mo, Brother Akaka, wala kang mababasa dyan na sign of the cross. Mhm. Hindi ginawa ni Kristo, hindi rin ginawa Ng ng kanilang mga apostoles niya, alagad niya, itong sign of the cross. In fact, itong sign of the cross, ito po ay nagsimula noong ika-siyam na siglo. Mhm. Ika-siyam. Papakalayo na, bro. Si Kristo, siya ay nasa unang siglo. Ang propeta Muhammad, peace be upon him, siya ay nasa ika-anim na siglo. Itong pagsa-sign of the cross ng mga kababayan natin, mga Katoliko, sinimulan po yan noong ika-siyam na siglo. Tayo ngayon ay nasa ika-21st century. Yan. Layo, no? Sa isa pong encyclopedia ng mga Katoliko, sa volume 13, copyright 1912 by Robert Appleton Company, ganito po ang sinasabi. On the whole, it seems probable that the ultimate prevalence of the large cross is due to an instruction of Leo IV. Siya pala itong si Leo IV ang nagbigay ng instruction tungkol sa pag-cross-cross na yan. In the middle of the 19th century, signed the chalice and the host. He wrote with a right cross, sabi niya, and not with circles or with a varying of the fingers, but with two fingers stretched out and the thumb hidden within them, by which Trinity is symbolized. Ganun pala yun. Sa panahon ni Leo, no, brother, yung pag ano mo, Wala yung sa akin, bro. oh, sa panahon ni Leo IV, diyan sinimulan pala yung pag-aantanda ng sign of the cross.
Tapos, hindi lang basta circle ang gagawin mo. Kundi dapat, sabi niya, yung mga fingers mo, dalawang fingers mo, dapat ito ay stretched out. Uy. Nakalabas, no? Ganon. Tapos yung thumb, nakatago siya. Wow, ganun pala yun, Brother Kaka. Parang ganyan, no? Oh, parang Jesus Christ natin. Tingnan niyo po. Yan. Tapos, magsa-sign of the cross ka, bilang simbolo yun ng yung Trinity pala. Kaya nga, in the name of the Father, and of the Son, Holy Spirit, Amen. eh, Brother, ano. So, Anong Latin niya, bro? Anong Latin? in Patres, in nomine Patres, ganun yun. In the name of Father. Patres kasi Father. Now, kung mapapansin nyo po, abay, imbento lang talaga ito ng mga sinaunang kaparian sa Kristyanismo. At wala sa Biblia, Wala sa hindi mo kita. Ito ang hindi ito tanggap, no? Mas mabuti pa siguro ang apelyido mo, Cruz, katanggap-tanggap pa. Yung isang brother natin, ang apelyido niya si Brother de la Cruz. Nag-Muslim siya, katanggap-tanggap pa rin yun. Kahit Cruz ang kanyang apelyido, Brother Matt, Brother Akaka, pwede pa rin yun. Pwede pa rin. Oo. Pero kung mag-sign of the cross, hindi katanggap-tanggap. No? Alam mo ba na maging sa Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, abay, hindi daw pala sa cross ipinako si Kristo. Oo. Kaya nga kung ikay magsa-sign of the cross, dahil sa paniniwalang si Kristo ay ipinako sa cross, naku, sa Paul ang paniniwalang ito. Dahil kapag ka Biblia pala ang magsasalita, Brother Akaka, si Kristo hindi siya ipinako sa cross, kundi siya ay ibinitin sa poste ng Meralco. Oo, talaga. poste ng Meralco Meralco talaga, ha. So, eto, bubuklatin po natin ang Pwede, bro, Biblia. collide? Independent collide? Pwede rin. O, gusto mo ng collide, Brother Matt? Kasi masyadong malayo yung miral ko, bro. Wala tayong miral ko dito. Nagmahal na ngayon yung ano ngayon. Ang tanong pambayad. diyan, bro, sa panahon ni Jesucristo, wala pa yung Meralco. Wala pa. Wala pa yan, Brother Matt. Wala pa yan. Ganito ang sinasabi sa Marcos tayo. Marcos. Itong hawak ko po na aklat ay The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. Ito po ay New Testament. Nakasulat po yan sa Griego na salita Greek at meron po siyang translation po. Pero meron siyang Greek, Brother Diyan ka Akaka. sa Greek muna, bro. Oo naman. Bago sa translation. Alam mo, Brother Akaka, ang New Testament, maliban sa Matthew, ay sa kura biting bibig. Sabi niya, parang sa pare rin mag-sign of the cross. Bro, para daw akong pare kung mag-sign of the cross, Brother Akaka. Alam mo dun sa Sino yung amin, nagsabi, bro? yung sister natin, sa amin, kapag dadaan sa simbahan, nagsa-sign of the cross. Yun, bro. Kapag ka natatakot, nagsa-sign of the cross yon para maalis yung demonyo. Ganun man yan. Pagka takot ka sa demonyo, magsa-sign of the cross ka. Abay, dumaan yung pare, nagsa-sign of the cross din yung ibang kababayan natin. Ibig sabihin, bro, demonyo yung Yung sa kanila, parang sinasabi lang, demonyo yung pare. Kasi nakakita ng pare, nag-sign of the cross na. Oo. So, pakinggan niyo pong maigi, hindi cross ang ginamit sa Biblia, Brother Akaka. Nung si Kristo ay ipinako. Oo, sabi lang ipinako, hindi cross ang ginamit. Sa Greek Bible po, hindi cross ang Ano, bro? ginamit. Ganito po, basahin ko pakinggan niyo pong maigi at namnamin niyo po ang talatang ito. Sabi niya ganito, Ende ora, grabe, parang no? Parang nagmimisa rin. Ende ora, ibig sabihin, was but hour. Ora kasi is Oras. hour yan. Oras yan, sa Greek. Sabi niya, triti. Ibig sabihin, ikatlo. Kay, sabi niya, ito na, istaurosan. Ba, Greek nga ito. Istaurosan oton. Anong pinakamalapit niyang kahulugan? Sabi ganito, it was now the third hour, and they put
on the stake him. Tagalogin ko, Brother Akaka, nasa ikatlong oras na at siya'y ibinitay sa poste. Stake. Ginamit dito. Sa Griego po na salita, ang ginamit is estaurosan. Rosa. Yun yung Greek. poste, bro. Siya'y inilagay sa poste. Stake, no, English. Tingnan mo sa dictionary, Brother Akaka, kung ano meaning ng stake. Is Poste. T-A-K-E. Stake. Meaning niya ganito. Wooden poste, Poste. Yeah. to which a person was tied before being burned alive as a punishment. Ah, lala. Ito raw ay isang wooden, kahoy, Kahoy. na poste na doon itinatali yung tao bago siya susunuging buhay bilang parusa sa kanya. Yun ang stake, poste. So sa Biblia, poste po ang ginamit dito eh. Hindi po cross. Eh bakit nagsa-sign of the cross ka? Eh dapat ano lang, sign ng poste, in the name. Ganun lang, no? Wala nang ganun. Parang kinitiw ka, bro. Ha? Kasi, tingnan mo, anong liwanag eh. Synonyms. Anong synonyms niya? Post, pole, stick, spike. O yun. Wala namang synonym dito na cross eh. Kaya pala, Brother Akaka, maging sa Bibliang hindi Griego, si Kristo, hindi talaga sa poste, hindi talaga sa cross May pako. naipako. O ikaw, ipaglilingkod ni Brother Akaka. Aklat po ng mga gawa, 5 at ang talata ay 30. Ganito po ang sinasabi, Sister Bonsai, Kayog at Peps Moriyama. Basa. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Liwanag talaga. Liwanag, no? Siya raw ay ibinitin sa isang... punong kahoy. Kaya wala pa rin kwenta kung cross, magsasign of Punong the cross. kahoy naman dito, Oo, bro. punong kahoy. Malibang ikay gumagawa lang ng isang bagay na wala naman sa Biblia, talagang walang-wala sa Biblia yun. Kaya nga ang sign of the cross bilang tanda ng Trinity, Marami talaga, bro. Oo. Pagkakaiba ngayon naman. wala. Hindi yan acceptable sa Islam. Pero pangparusa pwede. Yung cross, ginagamit. Yan. So, yun po ang sagot namin. At hindi tayo dapat mairita bilang isang Muslim. Diyan sa cross na yan. So, hindi rin dapat katakutan. Kasi ano lang yan eh. Material lang yan eh. Object lang yan eh. So, ang dapat katakutan yung Diyos. Yun po ang aming kasagutan sa tanong ng ating kapatid. Okay? Ito pa, galing kay Jamir. Parang nag-rhyme itong kanyang pangalan, Brother Kaka. Jamir. Assalamualaikum, Bro Khalid. Waalaikumsalam warahmatullah. May tanong po ako sa inyo. Ano naman? Sa akin talaga. Wala na naman may tanong ka sa sarili mo. Brother Alkaka, hindi po ba? Siyempre, tatanong sa akin eh. May tanong ako sa inyo. Wala nga naman sabihin mo, may tanong po ako sa akin. Okay, joke lang yun, no, brother? Yes, bro. Tama. Sa inyo, gaano po katotoo ang pagtubos ni Jesus alayhi salam na sinasabi ng mga Kristiyano na tinubos na ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang dugo, di pwedeng sa pamamagitan ng kanyang pawis, at sa kanyang pagbabalik ba sa lupa ay sasagipin ba niya ang lahat ng sangkatauhan? Gaano po ito katotoo at ano ang sinabi ng Quran hinggil sa pagtubos ng kasalanan? Tuloy, napakagandang tanong ito. Maganda yung tanong niya, bro. Opo, tungkol sa pagtubos ng kasalanan. Halo-halo kasi ang tanong niya, no? Paghalo-haloin na rin natin yung kasagutan. Una po, doon po sa tanong niya na ano daw ang sinasabi ng Quran hinggil sa pagtubos ng kasalanan, alam niyo po, sa ating maluwalhating Quran, wala pong tubusan, Walang brother, tubusan, bro. ng kasalanan.
yung sarili mong kasalanan, yun Ikaw ang magdadala. pananagutan mo. Ikaw mananagot. Hindi pwede na ang kasalanan ni Brother Akaka, ako ang Magdadala, bro. magdadala nito. Ako ang parurusahan. O di kaya ang kasalanan ko ililipat sa kanya. Hindi po ganun ang aral ng Quran. Ganito po ang sinasabi sa chapter 53 ng Quran at ang aya ay 38. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا تزر وازرة وزر أخرى Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, na nagtatagubilin na walang sinuman na nagdadala ng pasanin ng kanyang kasalanan ang maaaring magdala ng pasanin ng iba. ay napakaliwanag dyan, Napakaliwanag. Brother Akaka. Eto, mas maliwanag pa sa isang talata. Kasi hindi lang isang talata sinabi Marami, yan. bro. Binigyang diin yan ng Yes. Allah, Brother Akaka. Para masira yung paniniwala na ang kasalanan ng tao ay tinubos na ni Kristo. Wala palang ganun, you know? Ito, chapter 17 at ang aya ay 15. Ganito po ang sinasabi. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Sino man ang tumahak sa katuwiran, kung gayon siya ay gumawa ng tumpak sa kapakinabangan ng kanyang sarili. At sino man ang tumahak sa ligaw na landas, kung gayon siya ay naligaw sa kanyang sariling kapahamakan. Okay? At walang kaluluha ang magdadala ng pagbigat ng iba. Oh, maliwanag masyado dito. Walang kaluluwa ang magdadala ng pabigat ng iba. Ibig sabihin, kasalanan ng iba. Kasalanan. Walang tubusan sa Quran. Sa Biblia, kayo bro, Aba, pwede ba yung napakagandang- kasalanan mo bro is mapupunta sa akin? Nako, ang pinakamalungkot po na sagot dyan, Brother Akaka. Oh. Ang pinakamalungkot na sagot niya, nasabi kong malungkot, Pinakamalungkot bro. yes, nasabi kong malungkot sapagkat itong sagot ng Biblia, kontra ito sa paniniwala Sa ng Islam. mga pari at mga Kristiyano. Kasi sila naniniwala sa pagtubos-tubos eh. Sa Biblia po, wala pong ganon katulad ng sinasabi ng Quran. Walang ganong kasalanan mo ay ako ang tutubos nito. Oh, walang ganon eh. Saan mababasa niya? Deuteronomio 24 at ang talatay 16. Ganito po ang sinasabi. Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak. Ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Ang bawat tao'y papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Napakalinong bro. Dahil Sabihin, sa walang kanyang tubos. sariling Kasalanan. kasalanan. So kung ikay nagkasala, Sister Giasila Khalifa Abdullah at si Sister Fatima Al-Fatima, kung ikay nagkasala, ikay mananagot nito. Hindi pwedeng ang anak mo ang mananagot. Parusahan si Kristo dahil sa kasalanan natin. Di ba napaka-unfair Unfair, nito? Oh, si Kristo nag-iisa lang. Tayo ang dami natin. Mantakin mo kung buong sangkatauhan, lahat ng kasalanan nila, si Kristo ang mananagot nito. Di ba napaka-unfair sa kanya yun bilang isang alipin ng Diyos, alagad ng Diyos? Samantalang pwede naman niyang patawarin ang sinumang tao na kanyang maibigan kahit na ito'y nagkasala at hindi na kailangang meron pang taong magpakamatay. Tumpak na. After all, kahit ilang Kristo pa ang nagpakamatay dahil sa kasalanan natin, Sister Saliman Alimudin alam, no? Tapos hindi rin tayo magbagong buhay.
Brother Kaka, Tama, bro. abay wala ring silbi yun. Mhm. Walang silbi. Oh. Kaya, sad to say, ang talatang ito ay naayon sa talatang binasa natin sa Quran. At ito pa, Brother Kaka, ito mas malupit. Malupit na naman, Oo. bro. Another malupit. Yung sabi niya na gaano katotoo ang pagtubos ni Jesus. Naku, Ayun. yung pagtubos na yan, abay, wala pong katotohanan dahil una, si Kristo hindi naman po naipako sa cross. Maliwanag po ang sinasabi ng Quran. Paulit-ulit namin binabasa dito ni Brother Kakayan. Chapter 4, verse 157. Kahit kayo na lang magbabasa, wama kataluhu, wama salabuhu, walakin syubbiha lahum. Hindi siya na patay, si Kristo raw. Hindi rin siya naipako sa krus, Brother Muhammad Jalil. Oo. Kasi si Muhammad Jalil nanonood eh. Brother Roberto Balisong Cabarobia. Oo. Oo. Maganda. So, wala pong katotohanan yan. Hindi siya naipako sa krus. Hindi nga krus ang sinasabi ng Biblia kay poste eh. Ngayon, sa aklat po ng mga awit, 4, take note niyo po ito ha. Aklat po ng mga awit, 49, madalas itong tinatago ng mga pare at Pastor Brother Akakay. Hindi nila ito binabasa sa kanilang mga pangaral. Ano po sinasabi sa aklat po ng awit? 49. Simulan ko po sa 7 hanggang 8. Tingnan natin kung meron bang makakatubos ng ating kasalanan. Meron bang makatubos ng ating kasalanan? Ganito po ang sinasabi. Wala sa kanyang makatutubos sa ano pa mang paraan sa kanyang kapatid ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya, sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal. Hindi po mura, mahal. Mahal talaga, bro. Yes. At ito'y naglilikat magpakailanman. Kaya walang makakatubos ng kasalanan natin, mahal yun eh. Kaluluwang pinag-usapan niyo, bro. Oo. Ngayon, wala talaga, wala. As in, itong pagtubos, ito'y paniniwalang hindi mo matatagpuan sa tamang pananampalataya. Ito po'y imbento lamang ng mga sinaunang mga kaparian sa relihiyong Kristyanismo, mga pari. Yan. So, wala po yung katotohanan. Doon naman sa isang tanong niya, Brother Akaka, na sa pagbabalik ba daw ni Kristo sa lupa, sasagipin daw ba niya ang lahat ng sangkatauhan? Abay, nais ko lang dinan na si Kristo po, hindi po siya ipinadala para sa sangkatauhan. Maging ang aming maluwalhating Quran ay nagbigay po ng patutuo na si Kristo ay hindi ipinadala, Brother Tayanor Adil, sa sangkatauhan. Nababangitan kanilang pangalan, bro. Pwede ba? Dalangan mo na yan, bro. Nag-enjoy sila. At least, yung panonood, sulit. Yeah, sulit. Panonood ko, ako yun ah. Parang nag-uusap lang tayo, hindi po ba? Yes, tama, bro. Tama. Oo. Saan ba ipinadala si Kristo? Ganito po ang sinasabi sa chapter 61 at ang aya ay 6. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Brother Knives, alam, ito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. At alalahanin nang si Jesus, ang anak ni Maria, ay nagbadya. O angkan ng Israel, ako ay isang sugo ni Allah na ipinadala sa inyo. O angkan ni Israel. Sabi ni Kristo, ako ay sugo ng Allah na ipinadala kanino? Sa inyo. Ipinadala sa inyo doon sa Bayan ng Israel. angkan ni Israel. Hindi sa angkan
ni Buong bansa, bro. Duterte o di kay sa angkan ng buong mundo. Sa Kundi Biblia kaya, bro, baka yun ang pagkakasabi, bro. ang mas mabigat, buong bansa. mas mabigat dahil dalawang talata, Brother Akaka, babasahin ko. Ito po ang sinasabi sa aklat po ng Mateo 1 at ang talata ay 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki. Buti na lang, hindi sinasabing manganak ng isang bakla, Brother Akaka. No? Manganganak siya ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Sister Aisha Kura Biting Bibig, Omar bin Makarandig. Jesus daw ang pangalan niya. At ito pa, dahil Jesus ang pangalan niya, ano mangyari? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sabi dito, ililigtas daw ni Kristo ang kanyang bayan. Ang tanong, Brother Kaka, ano ba ang bayan ni Kristo? Yun. Saan ba siya ipinadala? Sa Israel. Ano ang bayan niya? Ito po ang sinasabi ng Biblia. Buklat ulit tayo ng Biblia. Mateo 15 po yan. At ang talata po ay 24. Datapwat. Siya'y sumagot at sinabi, sumagot daw si Kristo, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. May pagdidiin. Dahil yun talaga ang mission ni Kristo, yung kanyang scope. Sister Jerome Timan Abbas, brother pala, dato mo sa Butuan. Ang scope ng kanyang mission ay yung Israel. Bani Israel. Kaliwanag nun. Malino, bro. Kaya nga pagbabalik niya ay napaka hindi ka panipaniwala na sangkatauhan ng ililigtas niya. Yes, bro. In fact, sa hadis ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hindi na siya propeta, bro. opo, sa pagbalik ni Kristo, siya ay isa sa mga gagawin niya, Brother Akaka, babaliin ang mga krus. Kasi ito yung nagbigay sa kanya ng masamang ehemplo eh. Yung cross na yan eh. Yan. Babaliin niya ang cross. At hindi, no, Brother Kaka. Papatayin ang mga baboy. Ah, grabe. Ano kayo mga mukhang baboy? Kasama kayo sa papatayin niyo, Brother Matt? Yung mga baboy, papatayin niya. I love to last. Grabe. I love to last. Tapos, papatayin niya rin yung Antikristo. Yung Dajjal. Si Dajjal. Si Dajjal. Antichrist. Mga Illuminati. Tapos, siya'y mag-aasawa. The best. The best, Brother Akaka. Kasi nga mag-aasawa. Pagkatapos, mamamatay. Ibig sabihin, maging normal na tao, no? Kasi hindi pa siya patay. Mula noong unang siglo, hanggang sa panahon natin ngayon, si Kristo po ay buhay pa. Hindi pa siya nakakaranas ng kamatayan. Sinabi ng dakilang tagapaglikha, Sister Alisa Ashley Boko, or Bioko, sabi no? Kulunapsin, bay katormaw. Lahat ng may buhay, makakatikim ng kamatayan. Kaya si Kristo, bilang creation ng Allah, Brother Jerome Timan Abbas, siya rin ay makakatikim ng kamatayan. Ililibing namin ng mga Muslim yan. Tanda ng isang tanda, malaking tanda sa pagkagunaw ng mundo, yung pagbabalik ni Kristo. At hindi niya ililigtas ang sangkatauhan. Ang makapagligtas sa sangkatauhan yung Allah. Hindi naman Diyos si Kristo eh. At of course, tayo magsusumikap para maligtas. Sister Jen Dakalos, kaya kailangan po nating magsusumikap na malaman natin ang tamang pananampalataya, Brother Akaka. Yes. Para tayo po ay maligtas. Kaya kay Sister Said Alab Ibrahim, patuloy lamang po sa pakikinig sa ating palantunan dahil natitiyak ko po na dito ay meron pong Makukuha kaligtasan. Itong sinasabi namin ito, mainit na eh. Tatanggal na tayo ng ating Brother Akaka. Sana matuloy yung debate natin, no? May nagamon sa atin. Inshallah.
ito pong sinasabi namin hindi po para mangalipusta ng ibang relihiyon, manglait ng ibang relihiyon. Sinasabi po namin ito para po mabuksan ang ating isip sa tamang pananampalataya. At kayo na lang po ang bahalang husga, titimbangin nyo, do-double check ninyo sa mga Biblia, sa mga talata na aming binasa, kung ito ba ay talagang nababasa o hindi. At gamitin natin yung ating isip, Brother Kaka, no? Gamitin natin yung ating logic na ibinigay sa atin ng dakilang tagapaglikha upang tayo po ay maligtas. Kay Brother Ramir Jamir, yun po ang aming kasagutan. Nawa, naging maliwanag po sa inyo ang sagot namin at wala na po kaming oras na natitira. Sayang, marami pa sanang Tanong dyan, bro. Marami pa sanang tanong. At siguro po sa ibang pagkakataon na lang yung mga questions ninyo. At hindi po ako magsawa na kayo po ay aming anyayahan sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. At iniimbitahan ko po kayo dito sa pananampalatayang Islam. Ito po ang totoong pananampalataya. Ito po ang magdiligtas sa atin. Humingi ka ng tawad, bro. Sorry po. Ganun talaga, Brother Kaka. Yung mga nagkakasala, kailangan magsuri, di ba? Yes, bro. Pero ako, kahit hindi ako nagkasala, hihingi pa rin ako ng sorry bilang tanda ng ating katapatan sa kanila. Na hindi po namin layunin na kayo po ay aming sasaktan. Ito po ay pagsasabi lamang ng katotohanan. Sana makatulong po sa inyo ang mga bagay na aming sinabi. At maraming salamat po hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi nga nung bitin, may Bitin nag-message talaga. ka agad.